Huwag naman po. Nga bata pa po yan eh. Wag po, wag po. Maawa naman kayo sa kanila. Opo. Ano raw sabi? Wrong number. Kumusta kayo mga dre? Ginabi na kami sa pagpunta dito sa Marikina dahil ito lang ang oras na bakante ng ating panauhin sa video na ito. Bibisitahin natin at makikipagkwentuhan tayo kay Ginoong Victor Dalumpines. Sino siya? Well, si Kuya Victor mga dre ay isa ring manlalabas sa pelikula at telebisyon tulad ng Og Must Be Crazy, Oha, Ako Pa, Greggy and Boogie, Super Lap In, Palibhasa Lalaki, Home Along the Riles at Okidokidok. Pero ang pinaka-climax ng kwentuhan namin mga dre ay tungkol sa pinaka-hinahangaan kong komedyante. Walang iba kundi si Babalu. Siya kasi ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan at palaging kasama ng ating idol na si Ginoong Pablito Sarmiento na mas kilala sa pangalang Babalu. Marami tayong malalaman tungkol sa kanyang naging buhay na ngayon lang natin maririnig dito lamang sa Rai TV. Pero bago ang lahat, sana po wag nating kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel mga dre dahil marami pa tayong paparating na mga sorpresang panauhin na tsak kong magugustuhan ninyo. Subscribe na ha, bago tayo manood. Nanonood si sir ng Rai TV. Oo, po eh. Pisa na kayo sa ano namin, sir. Bayan niyo po dito. Ito po yung Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Alright, mga dre, nakita nyo naman yung intro natin, no? Gabi ngayon gumala si Rai TV. Papunta dito sa Marikina dahil ako kumustahin natin, makikipagkwentuhan tayo. Isa sa naging mainstay ng Super Lapin, Palibhasa Lalaki, ano pa ba? Okidok. Home Along the Riles at saka Okidokidok. Siyempre, pag usapang Okidokidok, alam nyo na. Sino-sino yung mga bida dyan? Siyempre, Agamula, sino-sino pa ba? Siyempre, ang idol natin. Ang comedy. Actually, siya talaga yung pinaka-idol kong komedyante mula noon hanggang ngayon. Siyempre, walang iba kundi si Babalu. So ngayon mga dre, alam nyo na, usapang Babalu tayo ngayon. Di ba, sir? So pinapakilala ko sa inyo mga dre, isa sa mga kaibigan ng ating idol na komedyanteng si Babalu, si Sir Victor Dalumpines. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat. Idol, Rai TV. Salamat po sa pag-reach out sa amin. Apo. Unang-una sa lahat, sir, siyempre sa kagaya ng lagi kong tinatanong sa umpisa ng ating palabas, maaari nyo bang isalaysay sa amin kung paano ba kayo nag-umpisa sa ano? Bakit ang mga sikat nating mga komedyante like Babalu, Dolphy, at kung sino-sino pa nakasama nyo sa pelikula? Paano po nangyari? Ang una niyan, sir, naging barkado ko yung anak ni pamangkin ni Babalu. Bago ako napunta sa kay Babalu, nagalinis ang kotse, nagmamasahe sa kapatid niya. Ano taon po kayo nito? Mga 12 years old, pa-30 na, ganun. Bata pa. Tapos ito, si Babalu, nung time na yan, hindi ko nung naglilinis akong kotse, biglang dumating si Babalu. Ang kotse pa ni Babalu noon, yung natatandaan nyo, Nissan Sentra pa. Ay, Nissan Stanza pa. Oo. Okay. Kulay yun, abuhin. Yung kotse niya nung araw. Tapos ngayon, sabi niya, oy, Archie, si Babalu yung artista pala yun. Ano yan? Sabi niya, tito ko yan. Kapatid ng daddy yan. Ayun, sabi ko sa kanya, bakit daw sa mama niya para maging ma-extra ako. Tapos, sige, sasabihin ko kay tito. Tito Babs. Opo. Eto na. Nagpaano na ako. Siyempre, nagpakita ron. Sige, linisin mo yung kotse ni tito. Lininis ko yung kotse niya hanggang sa, sige, gusto mo ba sumama sa akin? Sabi ni Babalu. Sige. Kada shooting, 150 bayad ko sa'yo. Persama, 150. Okay. Ang bayad niya sa akin noon. Hanggang sa lumaki. Ano naging trabaho niyo sa kanya? Yun, masahista. Okay. Tapos parang PA, gano'n. Oo, tapos nagdadala ng mga damit niya. Opo. Bago nga kami umalis sa bahay niyan, dami namin binabaon kung ano nandun sa bahay niya. Pandisa, kung ano-ano, binabaon niya. Para hindi kami magutom. Kasi kung wala pang pagkain sa mga halimbawa sa set, meron na kayong baon. Doon ba kayo tumira sa kanya noon? Oo, nakatira din ako sa kanya. Saan ba nakatira ni tumira ako sa kanya sa Sampaloc, sa Constancia. Pero yung time na yon, Sir Ray, baksak pa sa noon. Paano bagsak? Yung Hindi pa siya gaanong noon, yung extra guest lang siya. Hindi pa siya ganun kasikat. Hindi pa. Kasi ba dati sikat siya, di ba? Opo. Tas
Kasi Umina yung career balitaan natin na nagsusugal siya, nagsasabong, tapos Umina yung career niya. parang Yun yung time na yun. yun yung time na yun. Yung pagpasok niyo sa buhay Yung pagpasok ko sa kanya, parang sinuwerte rin eh. Parang may dalang swerte rin ako eh. Kasi niya. Talaga? nung pumasok ako sa kanya, dire-diretso na yung trabaho niya eh. Okay. Naging in demand siya. Naging ano na siya, naging parang nagkaroon siya ng guesting sa Octol. Naalala mo yung kay Oh. kay Gabi, tsaka kay Roel Bernal, Octol. Channel 9 pa yun eh. Hindi ko na maalala yun. Siguro baka hindi ka pa nun. Baka Or baka hindi ako nanonood nun. Octol, tsaka yung yung kay yun, dire-diretso na yun. Kila For the Boys. Kila Willie Revillamin, tsaka kila Cesar Montano. Nag-shooting sila nag-taping siya ng For the Boys. Hanggang sa nagkakilala sila ni Aga, nagkaroon sila ng idea na magkaroon sila ng show. Nagkaroon ng show si Aga sa kabila eh, Channel 2 eh. Okay. Yun ang 1993 ata, tandaan ko yun, starting nun eh. Okay. Tapos, ang kinuha, si Babalo, doon, dire-diretso na kami doon. Hanggang sa na ako, Regular. na, hindi pa yon time na yun, pa lang ako noon, hindi pa ako may extra noon. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Siguro, mga after mga 6 months, nakakalahati na yung series nila, yun, nasama na ako, yun, extra na ako. Doon, ano sabi ni Babalo sa inyo? Yan, siya mismo nagsasabi sa Production. gumagawa ng tawag dito, yung voucher. Okay. Gawin si Victor, gawin yung 1.5 yan, tao ko yan eh. Parang ganun. Pero labas ko, 1.5 noon. Kaya minsan, hindi na kita sesweldoan kasi mayroon ka nang kita sa eh. May kita na ako sa production eh. Ano yung unang palabas nyo? Okidok-idok na kagad? Yun, okidok na magbabalot na kagad ako. Nauna yun, yung okidok talaga? Oo, okidok talaga ang unang-una ko. Sa lahat ng mga nilabasan ko. Okay. Yun ang una yun. Okidok talaga. So ano yung mga eksena nyo doon, sir? Baka pwede nyo i-share sa amin. Marami, sir eh. Yung Magbabalot kayo? magbabalot ako, sir. Nagtitinda kami ng balot. Pagsigaw niyo ng balot, kailangan with feeling. Okay, parang hindi masyado, parang ikaw wala ka sa tono eh, ha? Tagal noon, sir. Kung hindi pa namatay si Babalo, siguro andun pa rin ako hanggang ngayon. Baka dire-diretso yung pagiging ko. Ang lakas nung Oo, sir. Malakas talaga. Number 1, si Babalo kasi nagdadala dun eh. Nagdadala talaga doon si Babalo. Siya talaga. Kung walang siya talagang, Babalo, walang dating yung... Walang dating yung show. Totoo naman yun. Siyempre, ibang Babalo, ibang magpatawa. Kasi iba, pag kaya nakita mo sa ibang eksena sa mga pelikula, mabuboring ka rin eh. Pangit pala pag pelikula eh, no? Pero si Babalo iba eh. Pag nakita mo sa actual na nagtitaping siya, pag nananampal eh. Ako nga, ang dami beses sinampal niyan eh. Totoo talaga yun. Ano ang kailangan para mabenta yung balot? Sirit po, sirit. Hindi pa ako tapos sirit na sirit. Isang dinidibdiban niya ako eh. Nag-guest kami sa Palibasa. 3 beses ako ron eh. Dinidibdiban ako rito noon. Sa totoong buhay ba, si Babalo komedyante rin? Oo, komedyante yun. Talaga? Sa loob kami ng kotse habang, pupunta kami, biyahe kami, mag-shooting kami. Shooting kami sa Tanay. Isan sa kadalasan dito lang sa may Quezon City. Alam mo yung dyan, yung Magnitech? Yes. Di ba? Yung tambayan ng mga kontrabida. Paikot-ikot lang naman kami dun eh. Sa Viva, sa Octo Arts, halos paikot-ikot lang shooting namin dun eh. Yun, di ba? Doon lang kasi sa may Camelot Hotel. Diba, paikot-ikot lang kami. Doon lang halos kadalasan ng shooting namin. Si Babalo kasi, hindi ka gugutumin, Dre. Bakit? Kasi pagka oras na may taping kami, kahit na wala kaming taping, asikaso niya lahat kami. Kahit katulong, lahat, sabay-sabay kami kumakain, oo. Kahit yung napangasawa niya sila, Lane, dati ako tagahatid, nililigawan niya pa lang yan. Ako tagahatid ng mga pagkain yan. Umaga, almusal, tanghalian, hapunan, hinahatid ko yan. Pag wala kami shooting, maghapon na kami sa bayan niya. Maga, hapon, gabi, hinahatid ko ng pagkain sa likod niyan. Paano sila nagkakilala? Nagkaroon sila ng silipan lang. Baga, sumilip lang yung sila kasi nangungupahan sila Lin eh. Parang pader lang ang pagitan nila. Pero nangungupahan na yung kay... Hindi, sa kabila yun. Pero yung bahay nila Babalo, may paupahan din talaga sa Constancia, marami. Kumusta ang buhay niya no? Talagang marangya ba? Malakas ba ang kumita sa... Malakas siya. Malakas talaga. Sobrang Tsaka siya, yung bumalik na siya sa showbiz, yung parang umangat na yung buhay niya, sumikat na uli siya, naging gano'n na siya. Naghigpit na siya sa... Naging higpit na rin siya. Naging higpit. Kasi kumbaga, naranasan niya na yung hirap dati. Ano ba nangyari sa kanya no? Siyempre, alam niyo yung naging buhay niya no? Bago siya, di ba, bago po kayo pumasok sa poder ni Idol Babalo, siyempre nabalitaan niyo naging buhay niya.
Sa mga naririnig-rinig nyo, ano bang naging buhay niya noon? Bakit siya bumagsak? Nagsasabong. Yun talaga number one niya. Tsaka malakas din talaga siya uminom. Sa ABS ako nagkakamera ko sila Fernando, sila manager. Di birthday ni Bong Revilla noon. Tsaka si Bong Revilla, Rudy Fernandez, Jingo Estrada, Philip Salvador, tapos si FPJ. Alam mo, kasi yung kasama kong camera matanda na kasi. Ngayon sabi niya, Tor, marunong ka na mag-camera, ikaw na mag-reenactment. Reenactment ako. Sila Rudy, isang mesa sila. Okasyon talaga to? Okasyon niya, birthday ni Bong Revilla yun eh. Yung pala yung naging dahilan. Kaya siguro yung mga ibang producers hindi na siya kinukuha. Oo. Parang ganun. Parang ganun kasi yung nangyari sa kanya. Kahit naman yung sikat na siya eh. Kahit yung bumulusok na yung karir niya eh. Nagsasabong pa rin kami. 2 kotse kami. Yun talaga yung libangan niya. Libangan niya na talaga. 2 kotse kami. Pero mo, baliktad nga eh. Yung Mitsubishi Lancer nung araw, yung GLXI, doon kami. Yung mga manok sa Mercedes pa nakalagay eh. Baliktad yun, sir. Oo, yung manok nasa Mercedes nakasakay. Pero kami, Sa Bungero pala talaga sa Bungero, kasama namin si Bentong. Okay. Bentong. Talagang naging marangya din ang buhay. Marami nga yung naging buhay umangat niya. siya ulit. Oo. Yung bahay niya rito sa Orovista Royal, alam mo na yan. Dito. Diyan, bahay niya kay Lalalin. Dati, ano lang yan eh, yung binili niya, tanda kong bili niya, 1.4. Pero pinagawa niya, tapos bili niya isang lote ron. Pinatayuan niya ng may swimming pool, yung may jacuzzi. Oo, pinatayuan niya yun. Binilessing yun, nandun lahat yung mga cast ng Okidokidok eh. Tsaka nung Home Alone. Namatay siya, binigay na kay Lindol. Yung bakla, anak niyang bakla. Sa kanya, Land Cruiser, Mercedes, Mitsubishi na GLXI, tsaka isang Mitsubishi na, na GLI. Yun ang sa kanya. Marami siyang sasakyan eh. Party-party niya sa kapatid niya. Pinarty-party niya sa kapatid niya. So, nagkaroon din pala lahat. Lahat nagkaroon, oo. Yung time naman yun, dapat meron din daw ako, sabi nila. Kasi wala naman ako nasa ABS na akong time na yun, namatay siya eh. Pero namatay siya, akong ginuti, ako nilagay doon sa Araneta. Kumbaga ako yung pinokus doon na na maging mag-shoot. Bawat artist na dumarating, kinukunan namin. Ano ba nangyari? Nagkasakit ba siya? Ganun? Biglaan ba? Matagal niya na nararamdaman yun, sir. Kasi sabi niya sa akin nung time na yan, yung naramdaman niya na yan. Ako kahit mamatay ako, sabi niya, nakitikman ko na lahat. Lahat ng masasarap natikman ko na, sabi niya. Dapat sir, buhay siya noon eh. Every year, buhay siya eh. Yung sa Amerika, para magpapalagay ka ng plastic na sa parang, ano ba yun? Sakit. Artificial. Artificial. Diba, every year. Parang papalitan lang. Papalitan lang, every year. Pupunta siya ng Amerika, papalitan yun. Buhay na naman siya 1 taon. Opo. Ganun. Sabi niya, hindi na. Mamamatay na lang ako, hintayin ko na lang kamatayan ko. Kasi natikman ko naman lahat, sabi niya eh. Sinanggap niya na. Kasi kung ganun, di sayang din ang pera niya, tinabi niya na lang. Binigay niya sa mga kapatid niya, asawa niya. Talagang, di-decision siyang, mabuhay. Kaya niya. Kaya niya pang mabuhay. Kaya niya pa kung kasi yung time na malakas talaga sa time na yun eh, yung 1996 to 1997, talagang bulusok ang palabas. Meron nga kaming ginawang commercial eh, na di ba meron siyang Max Super Wheel kasi nga mas mababa ang presyo dahil nga mababalo nga siya, di ba? Naputol yun. Dahil nga, kasama rin ako doon. Sa namin ginawa yun eh. Para sa Tanay. Maglalaba. Tapos ilalabas yung bar na, kasi nawala yun eh. Dahil nga nagkaroon na siya ng sakit. Tsaka yung PLDT, yung Bayantel. Dapat meron din kaming ginawang commercial noon. Hindi dapat si Ay yun eh. Di ba naalala mo yung commercial ni Ay na yung Bayantel? Napunta kay Ay. Napunta kay Ay, di ba si Baba, mahaba rin ang baba niya, di ba? Mas mababa ang presyo dapat, sasabihin niya. Dahil nawala na si Babalo eh. Nagkasakit na siya. Nasama ko sa pelikula, ako pa. Jimmy Santos ang bida ron, tsaka si Babalo. Ako yung nagdi-deliver ng doon, ng cake. Na pag-deliver ko ng cake doon, sinita kami ni Jimmy Santos kung saan subdivision na yun. Pero yung subdivision na yun, wala pa nakatira doon. Sa may Evergotesco Commonwealth, sa Commonwealth, sa likod dito lang yun. Ano lang yun, yung parang, pa lang, guardhouse pa lang, gate pa lang, pero wala pa nakatira doon. Doon, Antonio. Ano yan? Sir, di-deliver lang ho namin to para sa anniversary cake ho. Pwede bang makita? Pwede ho. Tapos biglang dating si Ogie noon eh, tumalon si Ogie noon sa kake namin eh. Nagkabulagaan lahat kami. Yan yung eksena niyo. Yan yung eksena ko dun, sir. Sa Greging Boogie, nandun din ako. Andun din kayo? Nagkatakbuhan kami ron, sir. Sa jeep. Nagkahabulan dahil yung perang
binigay ni Noel Trinidad kila, Benji Paras, tsaka kay, kay Babalo, na papagalingin nila si Cheryl Cruz nun, ipapa-opera niya mata eh. Babawiin. Parang Kinukuha ni Paquito. Paquito Diaz. So halos lahat pala naging pelikula niya, nandun kayo. Andun ako. Siya mismo tumuturo sa akin. Huwag kang patawa-tawa kapag ganun-ganun, ginagano tinuturo. Kasi mahilig ako mag-ganun-ganun eh. Yung ganun-ganun, parang Mannerism. mannerism. Sabi niya, kung ganyan, tanggalin mo yan. Seryoso ka. Yung ang pangit kasi magsalita ka, mag-dialogue ka. Pinag-aaral niya pa nga ako eh. Ako lang ang talagang umayaw eh. Sabi niya, mag-aaral ka, yung sweldo mo, dito lang sa pag-aaral mo mapupunta. Sabi ko, wag na lang, Kuya Litz. Mabait siya, babalo ko sa mabait. Kala mo lang masungit ng mukha niya. Sa personal, pagka simple lang siya bumanat ang patawan niya eh. Parang lang eh. Yung sila Dolphy nga, pag nagbibiruan niya, minamasahe ko pa nga si Dolphy. Minamasahe ko, titigas ang katawan ni Dolphy. Paano sila magbiroan dalawa? Parang ganito lang, parang, alalay mo, kamukha mo rin nung araw, mahaba rin yung baba, haba ng ligo. Sasabihin naman ni Babal, oo nga eh. Parang lang, simplihan lang sila, pero matatawa ka. Ganun lang sila. Si Dolphy gumaganon yun eh. Walang iya ka, Pablito. Kinuha mo, kamukha mo rin ah. Mahaba rin yung baba. Mga ganun yung niya, yung mga biruan nila, pero matatawa ka. Mapapansin ko nung sir, sa mga eksena nila, bigla na lang matatawa sila mula kasi halatang uma-adlib siya. Ma-adlib siya. Yung sir, yung alam mong may eksena na bibiray si Aga. Si Aga may dumidistansya na yan eh. Yung bibiray na siya, parang alam ni Aga kasi mabigat yung kami ni Babalo sa birahan eh. Sa mga Lumalayo na siya. Lumalayo na siya. Si Paolo nga, maliit pa, napapatukan niya na eh. Pero lakas naman ang impact nun. Yun lang talaga, malakas. Number 1 talagang okidok noon, yung time na yun, yung panahon ng mga 94, 97, 98. Hindi ako talaga, ang gusto ko talaga magpatawa si Babal. Simula noon, siguro siya yung pinakagusto ko ng Pilipinong komedyante. Siya, ang dami rin sa natulong sa akin ni Babalo. Yung namatay na tatay ko, binigyan niya ng pera eh. Kaya yung si Babalo, malaking tulong sa akin yan. Baksak na baksak ako sa kanya. Marami siyang tulong binigay sa akin. Napakabait sa akin yung tao. Kahit marami akong naging kasalanan sa kanya. Napakabait na tao yun. Kala lang nila suplado pero hindi. Nung namatay siya, nasa ospital ba siya? Namatay siya sa bahay na. Bahay na. Pinuntahan siya ni Aga Mulak doon. Bago siya mamatay. Oo, pero galit nga si Dolphy sa kanya eh. Nagalit nga si Dolphy sa mga asawa eh, pati yung anak eh. Bakit po? Binuro si Babalo sa Araneta. Yung Araneta, Avenue. Kalbo. Kasi kinaya mo siya, di ba? Parang kinaya mo siya eh. Tapos di dumalo si Dolphy sa burol niya. Time na may sakit din si Dolphy, galing ospital, lumabas din siya ng ospital, payat-payat si Dolphy. Pagtingin ni Dolphy doon sa kabaong ni Babalo, kalbo. Pinagbumura lahat yung kamag-anak ni Babalo, pati sila rin, minura yan. Pinabayaan kalbo yung si Pablito. Alam naman ng tao na hindi naman alam na yung sakit niyan. Hindi mo lang pinalagyan ng piloka. Yung galit si Dolphy, pinalagyan yung araw na yun. Pinalagyan niya. Pinagbumura niya kaya yung mga kamag-anak niya, Babalo. Pati asawa niya. Sa bagay, may intindihan mo rin kasi syempre huling niya na yun eh. Oo. Kumbaga, pag respeto na lang sa niya, diba? Sa burol niya. May intindihan mo rin kasi parang magkapatid na yung dalawa niya. Oo, siyempre, matagal sila magkasama eh. Tahimik lahat. Tahimik talaga lahat. Pati nung araw, yung gwardiya pa nung araw, setup pa nung araw kasi may mga gwardiya yung, gwardiya ng ABS eh. Pero siyempre, padala ng ABS yun eh. Alaga ng linggitan yun eh. Kasi paborito din ni linggitan si Babalo eh. Diba, magkasanggang dikit sila noon eh. After nung namatay siya, sir, kamusta na? Saan kayo napunta noon? Yung time na yun, namatay siya, nasa ABS na ako noon. Assistant cameraman ako doon. Yung camera namin, Ikagami, malalaki na yun eh. Mabibigat yun, mahaba yun. Pagkakadikit nga namin ng GMA noon, nanliliit yung mga camera ng GMA sa amin eh. Kasi mga camera namin, ABS kasi, pinakamagagandang camera eh. Advance yung ABS. Yung kilala ko ng mga yun. Sabi ko nga, dapat mabanggit ako ni Presley, ini-interview mo siya eh. Marami pa akong kasama. Joel Cruz din. Marami akong kasamahan na Yan, Joel Cruz, sinasabi mo, yung Joel. Mas nauna ako dyan. Mga nauna yan. Nauna po kayo. Oo. Lagi, pag nagtitiping yun, lagi may dalang bag yun eh. Oo. Misa nga, sinisita ng gwardiya, sinasabi ko, hindi sir. Ako mismo nagsasabi na sa gwardiya. Hindi sir, ano yan, extra dito sa Home Along yan.
Oh, talaga? Oo, sinasabihan ko yan. Nung time na nasa ABS na ako, kasi nung namatay si Babalo, 98, di ba? Apo. Tuloy-tuloy pa rin yung taping ng Home Alone nun eh. Ah? Oo. Tapos nasa ABS na ako, kaya nakikita ko siya, hindi pinapasok ng gwardiya, ako nagpapasok. Kala ko nga mababanggit yun sa tape sa ano mo eh, in-interview mo siya si Joel, Hindi nga. na isa sa mga tumulong sa kanya pagpapasok, yung si... Oh, di ba nabanggit niya yun? Oo, ako yun, minsan tumulong sa kanya na nagpapasok sa... Okay. Sinisita sa ng gwardiya, sabi niya. Yung mga nagtatanong sa atin na mga followers natin, hanap nila si Muso. Ano ba Si pangalan? Kuhol? Ano ba pangalan nun? Yung isa yung nasa rin ako ganun lang. Hindi ko nga alam, sir, kung saan na nakatirim. Lagi din naglalakad yun, lagi may mga bagyo. Pagkapag-usapang ano kami, Mang Dolphy, mga ganyan. Oo, baka patay na ngayon siguro yun. Asan na ba yan si Muso? Hindi, Siyempre, mga Mongol. wala siyang dialogue eh, pero lagi kasi siyang nakahagip ng camera. Kaya Tahimik talaga yun. yun talaga yung character Oo, niya. pag sinabi mo, ay wala, pakapatipin ng humalong. Wag ganun yun, yung uso niya. Ay, pakapa. Uwi ka na. May ginano ko namin yun. Yung mga dating kasama ko sa humalong, sunog baga. Andito pa ako, buhay pa, asawa ng Diyos. Kamusta ka na, Presley? Yung alalay ni Mang Dolphy yan eh, si Presley. Apo. Alalay ni Dolphy yan. Mabait yan mga Matagal niyan. Mababait yan. Ewan ko kung Pagtulog, kung joke lang. Si Mang Babalo ba nag-iosip? Oo, lakas manig. Alam mo, ito pala, sasabihin ko sa'yo, kwento ko sa'yo, Ray. Apo. Ray. Si Babalo, lagi kami may baon rim-rim na Philip. Alam mo, sa isang araw, nakakalahating kaha kami. O, nauubos namin yung isang rim. Sa buong maghapon, na yun, hanggang gabi. Ubos namin yung isang rim. Di ba, ang laman nun, 10. Opo. 5 yun, di ba? Bawat siyang, ganon. Oh, lakas. Ubus yun, isang rim. Ganon siya na, Pag hindi, kalahati na, di ba, Philip, mahaba. Apo na. Kalahati, tapo na. Mamaya, sigarilyo na naman, tapo na naman. Sigarilyo na, tapo na naman. Naalala mo yung Ayala Sobel? Parang nagtakbuhan sila. Doon din ako noon. Takbuhan sila. Lagi ako nakabaon, nakasunod ng noon, tubig. Kasi hinihingal yun eh. Hingal siya. Mabilis singali. Alam mo si Kaloy? Yung artista na namatay na rin si Kaloy? Sino po yun? Kaloy, yung Ogag, yung Kaloy. Okay. Kali Alde. Kaloy Alde, lang yung dating utility lang yun din yun. Nabutan ko yun sa abangan na susunod na kabanata. Sa Humalong talaga, nag-mainstay na rin siya ron sa Humalong. Sa Pawan nga lagi na eksena ron eh. Minsan nga ako, lagi ako nasisingitan eh. Minsan, alalay ako ni Babalo. Ginagano, hinahawi ko rin sila para makita din yung mukha ko eh. Gano'n lang kami nung araw. Yun yung sabi ni Mang Joel eh. Oo, singitan kami. Parang sa Pawan. Sasapawan ka. Kadalasan puro galo ng gano'n sa camera. Sa Pawan yan eh. Minsan yung assistant, yung sa Riles, yung cameraman doon, yung doon, yung assistant doon. Binapatukan kami, si Rene de la Cruz, mayabang yun eh. Mayabang yung Rene de la Cruz. Binapagbabatok ginagano kami noon. Ayusin nyo, nyo. Huwag kayo magsingitan. Kasi singitan nga eh. Si Kaloy Alde, kaya rin yan, na-discover yan kasi palaging sapaw yun sa camera, laging nasa camera yan eh. Pag masdan mo, manood ka ng Home Alone. Nakikita ko yun. Lagi sila nagsisingitan. Kailangan pala medyo magulang ka rin dyan. Magulang ka, dapat. In-interview mo siya, yung masayista niya, yung singkit, na parang mabaho tignan. Lagi kahit sa ABS, baho sa tignan. Sa totoo lang, ang baho tignan pumorma noon, tao na yun. Si Ray, masayista. Kailan kayo totally na wala? Wala sa ABS, mga 2004 na. Totally wala na doon. ABS, JM, lahat wala na. Anong naging trabaho? Ayun, sideline lang. Tatawag ng jeep. Diskarte na lang. Yun. Nagdadrive ako ng train sa mall. Yung mga, yung sa mga bagon. Dito sa Marikina, SM Marikina. Yung sa third floor nun, dadrive ka ng bagon. Okay. Ilan na po anak niyo ngayon? 3. May estudyante kayo. Isang K-12, isang 4th year, grade 10. Mga binata ko may apo na rin yata. May apo na ako isa. Itong year na to, bumalik ako sa ABS. O kaya sa Channel 5 na mag-apply ako doon. At least may Kasi may background naman din ako eh. Pwede ko babatiin si Paulo Contis. Sir Paulo, kamusta ka na? Ito, kasi gusto ko talagang makita rin eh. Gusto ko makausap eh. Binabati kita pa sila sila Ma'am Agot, yan. Sila Boss Aga. Bigyan natin ng pagkakataon si Sir kung sakaling lumapit po, kumatok sa inyong mga pintuan bigyan naman natin ng pagkakataon na makapagtrabaho ulit sa bakuran ninyo. No, Sir?
Maraming salamat. Okay, sir, patiin natin yung mga followers ng Rai TV na nakasuporta palagi diyan. Binabati ko pala yung mga supporter ng Rai TV. Sana lagi kayo nakatutok sa kanya kasi napakabait pala ni Sir Ray. At saka, totoo lang, number 1 fans ako nito ng Rai TV. Thank you po, maraming salamat po, sir. Thank you. Buti na lang nag-reach out kayo sa amin dahil kung hindi ko talaga kayo matutuntun. Sana po yung iba dyan na kagaya ni sir na dating mga lumabas din, katulad niya na malaki ang naiambag sa industriya. Sana kayo sa amin, mag-reach out kayo sa amin para naman po ma-cover namin kayo. May lahat din namin ang kwento ng inyong buhay dito sa Rai TV. Kagaya ni sir, nawala na siya sa showbiz pero hindi napakinggan ng tao ng kanyang mga karanasan sa pelikula at television. So, narito po ang Rai TV para mailahat ninyo ang inyong buhay. Di ba po? So, sana kontakin niyo po kami para mag-usap tayo at mag-interview tayo, magkwentuhan tayo kagaya ng ginawa namin. Maraming salamat, sir. Maraming Mabuhay salamat. po kayo, mabuhay po kayo. Thank you, sir. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.